Meron po nag-comment sa post ko kasi ang sabi ko sa caption, Merry Christmas. Ngayon, may nag-comment. Basahin natin. Patunay na hindi totoong sa Diyos ang kinakaniban mo. Nakikipamato ka sa hindi nagsisisampalataya at umaayon sa sanlibutan. Ito pa, kahit baliktarin mo ang Biblia, walang mababasang December 25, ipinanganak si Jesus. Bakit? Sino bang nagsabing 25 siya ipinanganak? Alam nyo, madalas kong nababasa at naririnig, walang December 25 sa Bible. Pagan daw ang Pasko. Nakikipamatok ka sa unbelievers kapag nagdiwang ka ng Pasko. Ngayon ang tanong, ano ba talaga ang sinasabi ng Biblia? May utos ba na bawal ipagdiwang ang kapanganakan ni Kristo? At kasalanan ba ang December 25? Hindi natin sasagutin ito based on the tradition or emotion, kundi sa salita ng Diyos. Oo, totoo, walang mababasa sa Bible ng eksaktong petsa ng kapanganakan ni Jesus. Pero mahalagang linawin natin na hindi lahat ng hindi nakasulat ay bawal. Wala ring petsa sa Biblia kung kailan isinulat ang bawat libro, ipinanganak ang maraming propeta, ginanap ang worship service tuwing Sunday. Ang tanong ay hindi na sa Biblia ba ang petsa, kundi ano ang ginagawa ng puso sa pagdiriwang. May utos bang ipagdiwang ang kapanganakan ni Kristo? Walang direktang utos na nagsabing ipagdiwang nyo ang kaarawan ni Kristo tuwing ganitong petsa. Pero malinaw na ang kapanganakan ni Jesus ay ipinahayag at ipinagdiwang sa Biblia. Sa Luke 2 verse 10 to 14, nagalak ang mga anghel, nagpuri ang langit, ipinahayag ang good news of great joy. Hindi sinaway ng Diyos ang kagalakan. Hindi rin niya sinabi na mali ang paggunita ng pagdating ng tagapagligtas. Ngayon, marami kasing nagsasabi na nakikipamatok ka sa unbelievers kapag nagdiriwang ka ng Pasko. At usually ginagamit yung 2 Corinthians 6 verse 14. Huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya na para bang kapareho ninyo sila. Maaari bang magsama ang katwiran at ang kalikuan? O kaya ang liwanag at ang kadiliman? Pero ang tanong, ano ang context nito? Ang talatang ito ay tungkol sa spiritual partnership, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pakikisa sa kasalanan. Hindi ito tumutukoy sa pag-alala kay Kristo, pasasalamat at pagdiwang ng gawa ng Diyos. Kung ang pagdiriwang ay para kay Jesus, may pasasalamat, may pagsamba, hindi iyon pakikiisa sa unbelief. Si Jesus mismo ay nakihalubilo sa mga makasalanan. Kumain kasama ang mga hindi mananampalataya, pero hindi siya nakibahagi sa kanilang kasalanan. Napakalinaw ng turo ni Pablo sa Romans 14 verse 6. Ang nagpapahalaga sa isang araw ay nagpapahalaga rito alang-alang sa Panginoon. Ang kumakain ng anuman ay kumakain niyon alang-alang sa Panginoon, sapagkat nagpapasalamat siya sa Diyos. Iyon namang hindi kumakain ng ilang uri ng pagkain ay gumagawa ng ganoon alang-alang din sa Panginoon at nagpapasalamat din siya sa Diyos. Ibig sabihin, kung ipagdiriwang mo, gawin mo para sa Panginoon. Kung hindi mo ipagdiriwang, gawin mo rin para sa Panginoon. Walang condemnation, walang pilitan at walang hatulan. Mga kapatid, malinaw ang salita ng Diyos. Walang petsa sa Biblia, pero hindi kasalanan ang paggunita. Ang pakikisa sa kasalanan ng bawal, hindi ang pag-alala kay Kristo. Ang motibo ng puso ang tinitingnan ng Diyos. Kung ipinagdiriwang mo ang Pasko bilang pasasalamat sa Diyos, pag-alala sa kapanganakan ni Kristo, pagkakataon para magpuri, hindi iyon pakikiapid sa sanlibutan. At kung pinili mong huwag magdiwang, may kalayaan ka rin kay Kristo. Sapagat sabi ng 2 Corinthians 3 verse 17, where the Spirit of the Lord, there is freedom.